opinyon ng mga host ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng kumpanya o ng management nito. Gayon din, ang anumang opinyon o pananaw ng host o ng guest nito ay hindi sumasalamin sa opinyon o pananaw ng palatuntunan, management o ng nasabing network. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Grabe naman ito, ha? Abay, sabi po na ating bubit na kontraktor, mga kaibigan, halos sa kalahati ng mga miyembro ng Kongreso na kinabang sa flood control project. Wow! Oras Abu Padi, Father Jerry Orbos, alas 8:10. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Api. DZRH Damdaming Bayan. Sabi ni Senator Jingo Estrada sa panayam ni Kajeri sa 2x2, abay yung lumitaw kahapon sa investigasyon ni Idol. Galing talaga ni Idol, ha? Chill-chill lang, Senator Rodante Subariaga Marcoleta, ha? Huwag kang mamumukpok ng martilyo. Ayan, Gaybel, ha? Pero alam po niya, mahabigan, mukhang totoo dahil abay, kasi simula pa lamang ng hearing, investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, abay mukhang marami po ang lalabas pa. Lalo na't inamin na mismo ni DPWA Secretary Manny Bonoan ay manong grabe, ha? Na merong mga ghost flood control projects. Bulacan pa lamang ito, ha? At saka first district pa lamang ito sa Bulacan, ha? Sino ba ang congressman sa first district, Governor Daniel Fernando, ha? Abay, di ba niya alam ito? Pero ito po ang malupit, mahabigan. Abay, siguro Senator Marcoleta, abay, baka yung mga ipapatawag ninyo dahil sabi nga ni Senator Win Gatchalian kahapon na abay, ang mga ipapatawag wag lamang yung mga representative ng mga construction companies na binanggit ng Paulo Marcos sa kanyang SONA, ipatawag ang mga may-ari at ang mga presidente nila. Ayan. At siguro eto na, ha? Abay, may ilan po ang mukhang ready ng magsalita. At paano ang gagawin ng Senado rito, Senator Marcoleta? Pagka ang ituro po ay ilang mga kongresista natin. Actually, hindi naman ilan, ha? Abay, sabi po naku, Diyos ko, paano kakason yung mga kongresistang na-involve dito sa mga ghost projects o kaya maanumalyang flood control projects? Abay, sabi na ating bubit, mga kaibigan, ha? Abay, halos kalahati ng mga miyembro ng Kamara de Representantes. Kadami yan, Speaker, ha? Abay, kung 300 plus ang mga miyembro ng Kongreso, mga around 100, 150. Wow. At sabi nitong ating bubit, abay, nako, yung mga
nagkaabutan na dyan. Abay, pagka daw siya napikon, mahabigan, at pagka naipit sa investigasyon, meron siyang mga ebidensya. Alam po niya, mahabigan ko ano kanyang mga ebidensya. Abay, meron siyang mga resibo. Aba, tinanggap na may mga resibo, ha? At may mga litrato po, mga kuya, mga ateng. Senator Marcoleta, ha? Senator Jinggoy, Senator Gatchalian. At kung sino ang tumanggap, wow! Parang ano ito, ha? Sino ang makasama nung tumanggap? Ayan, kung anong oras at kung saan lugar. Grabe, ano, ha? Madaling magkunwari, madaling makilala, para sa'yo hindi nagalit. Mukhang pero pwede bang ipatawag ng Senado ang mga congressmen na maari pong idawit ng mga contractors na ayan, alamin natin kung sino ba ang mas marami ang share dito kinita sa mga ghost projects at mga maanmalyang kontrata, ha? Si contractor ba ang mas malaki ang kinita? Si congressman? O kaya ay ang mga taga DPWH? So anyway, mga habigan, itong bubit natin parang reporter din ha. Alam po niyo, mga habigan, kompleto ang datos, ha. Ayan, parang mga itinuturo na namin sa journalism class sa John 101, ha. Yung tinatawag na 5Ws plus H, ha? Ano yung 5Ws lakay? Ayan, yan ang nire-require ko rin sa aking mga bubit. Pagka nag-report, kailangan kompleto ang detalye, ha? 5Ws plus H, ano yan? What? Ayan, ano yung issue? Ayan, who? Ayan, sino ang mga involved? When? Kailan nangyari yan? Where? Saan? Why? Anyari? Ayan, how? Papaano nangyari, ha? Ganyan po, mga kaibigan, ang abangan natin ngayon, at kung sino-sino kaya ang mga kongresistang mababanggit na nakinabang dito po sa mga ghost projects at maanumalyang flood control projects. Daming bayan. Yung isang kongresista na mukhang nakinabang na malaki rito, abay, sabi na ating bubit, nasa abroad na. Ala, nag-ayos ba ng mga pinamili mga properties? Ayan, may tinagong pera o hindi na siya babalik? Daming bayan. So marami tayong issue ngayon, mga habigan, mamaya, ha? Ayan, i-detalye natin yung sa ating special na balita kung nako, talaga naman ano, ha? Babanggitin nga kaya, ha? Ang mga pangalan, at di ba meron tayong Senator Cheese, interparliamentary courtesy. Ayan, pwede bang ipatawag ng isang senador, ang isang ang Senate Committee, ang ilang congressmen na maaring involved dito, o kaya vice versa, ha? Kung sabihin din ng mga congressmen meron ding ilang senador na nakinabang diyan, pwede bang ipatawag din at imbestigahan sa Kongreso, ha? So iyan po, mga habigan, ng mga isyung dapat nating malaman at susubaybayan. Daming bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma at Mr. President, ayan, mukhang may katuturan itong binanggit niyong issue sa inyong SONA noong July 28. At sana po ay may mangyari, ayan, may makasuhan, may maparusahan, at sana po yung ganitong maanumalyang bilyones ang nawawala sa kaban ng bayan, sana po ay hindi na po maulit at nang hindi na po mawaldas ang pera ng bayan, at sana'y wala nang mahirap. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap.
Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Damdamin Bayan. Magandang umaga Malacanang. Ano ang latest sa palasyo, Miss Let? Ha? Abay, ano ang reaksyon ng Pangulong Marcos at eto na, naglalabasan na at si Secretary Manny Bonoan kaya ay magbabanggit din ng pangalan at isa pa. Abay, anong ang ginawa ni Secretary Manny Bonoan doon sa mga regional engineer ba o district engineers ayan, na involved po dito sa mga maanumalyang flood control projects. Aba, eto na. Mukhang nakatutok talaga ang Pangulong Marcos, ha? Abay, dapat lang, Mr. President, sinimulan mo yan. Dapat tapusin mo, ha? Dapat may makuhang magandang resulta, Mr. President. Ayan, parang yung ginawa mo kahapon, ha? Ayan, maganda umaga pala sa mga taga-Department of Health at yung mga pasyente sa East Avenue Medical Center. Mukhang naayos na mabuti, ha? Ayan, mukhang wala yata masyadong pila kahapon, Val, ha? Ng mga pasyente dyan sa East Avenue Medical Center, ha? Anyway, yan ang kailangan natin. Dapat sana all. At madami pa ang may kinabang sa ano nga sabi ng Pangulong Marcos, zero billing sa mga government hospitals. Tinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente dahil bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Damdamin Bayan. Pero pakitutukan din, Mr. President, ayan, wala pong babayaran, kaya lang maraming kakulangan pa rin, ha? Walang gamot, ayan, kulang ang gamot ng ating mga government hospitals. Damdamin Bayan. Aba, eto na ang sinasabi natin. Aba, ang Pangulong Bongbong Marcos, aba, agsubli apo, babalik. Ayan, muling mag-i-inspeksyon sa mga flood control projects sa Bulacan. Wow! Abay, sige Mr. President, tutukan mo dyan sa Bulacan dahil mukhang dyan ang pinakagrabe. At siguro, isunod mo rin sa Mindoro, ayan, sa Mountain Province. Ay, apo, Little President Lucas Bersamin, pati DJ Abra apo, ayan, pati Bambantay Adamo Flood Control Project na, anyamutan. At dun sa Bicol, abay, mukhang bumuhos ang flood control project sa Albay. Pero yung hanggang lampas tao, ha? Hanggang lampas bunga ng bahay ang baha. Ayan, Camarines Sur. Ayan, abay, Vice President Leni Robredo, Mayor, ha? Mukhang walang na itapon, walang hindi yata kinabahaginan ng mga flood control project diyan sa Camarines Sur, samantalang diyan ang isa sa mga pinakamalalang tinatamaan ng mga pagbaha. Damdamin Bayan. Saan sa Bulacan pupunta ang Pangulong Marcos ngayon na Miss Let? Sa may kalumpit ba o lahat ng mga flood control project sa Bulacan ay iikutin ng Presidente? Aris number 14, Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, balik Bulacan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga para muling mag-inspeksyon ng isa pang flood control project sa lalawigan. Sa pagkakataong ito, bibisitahin ng Pangulo ang Reinforced Concrete River Wall Project sa Barangay Tiel sa Baliwag.
kung pagbabatayan ang bid document ng Bulacan First District Engineering Office ng DPWH, ang proyekto ay nagkakahalaga ng halos 60 million pesos. Pinondohan ito sa ilalim ng 2025 National Expenditure Program. Pero nito lang Enero binuksan ang bidding para sa naturang proyekto. Lakay? Ayan, sino ba ang district engineer dyan? Sino ba ang congressman na nag-implement ng project? At sino ba ang mayor? Alam ba ni mayor yan? Ayan, malalaman natin mamaya, Lakay, kung babanggitin niya ni Presidente. Kasi full coverage ito, Lakay. May Wow. na tayong kasamahang sa MPC na nandoon. Oh. Sabi nila wala pang project. Kaya siguro malilinawan mamaya kasi nga, Lakay, wala pa rin ito, kung hindi ako nagkakamali dun sa chinek ko dun sa sumbong sa Pangulo, yung listahan ng mga proyekto. Wala pa doon, Lakay Pero maraming project na nakumpleto dito sa Barangay PL. Actually, siya, Lakay? Anong taon ito? Kalumpit ba ito o ibang taon naman? Baliwag, Lakay. Baliwag naman. Baliwag. Kasi napunta ng Kalumpit, baliwag naman. Wow. O nasa Siyam ito, Lakay, na project diyan sa may yung Barangay PL Lakay mula 2023 hanggang 2024. Kaya nga sabi ko parte-parte, Lakay tapos yung mga listahan ng mga kontratista magkakaiba din. So ayan, malaman natin mamaya kung paano yung sistema sa project na ito. At kung sinong kontraktor ang gumawa nitong mga substandard, ayan, kita naman yung mga video kahapon sa Senate hearing. Abay, may pinakita pa, ha? Ayan, ano ba yun? 80% lupa. Ayan, 15% simento. Ayan, 5% bakal equals pera. Ayan, hindi lang pera, bilyones pa. Ayan. Oo, Lakay. Baliwala pala yung laki ng halaga kasi yung totoo, yung actual na napupunta doon sa project ay mukhang maliit na lang na porsyento. Kaya mga substandard talaga yung project. Ayan, kaya siguro dapat Senator Marcoleta dapat matingnan din paano ba ang sharing dito? Ayan, halimbawa flood control project, ghost project yan. Ayan, halimbawa ilang sakita, halimbawa ilang percent kay congressman, kay sa kontraktor at sa taga DPWH kay district engineer. Ganyan, siguro dapat malaman yan. Baka hindi lang nila kayong hatian yung dapat tingnan. Baka tingnan din yung sistema kung paano ini-inspection. Kasi di ba sabi ng mga ng DPWH, mukhang may problema sila sa pag-i-inspection. Parang ganun, baka talaga marami yung project na hindi nila kayang matingnan habang ginagawa. At saka wala pala nagawang project, ba't binabayaran yung kontraktor? Ba't inaprubahan ng DPWH? Di magkakasabot yan. Marami talagang tanong na kailangang masagot at malinawan. At ang pigab nga pala, kuyang Machenso, ayan. Abay, ano ba ang policy natin dito sa mga kuyang sa mga kontraktor na malalaki pero ipinapagamit yung kanilang lisensya sa mga malilit na construction na company na kadalasan po ay hindi maayos ang gawa. Ghost project pa yung iba. So siguro ano ang pananagutan nung nagpahiram kapalit ng 5% na royalty, anong tawag nila doon? Royalty share ba? Anyway, so abangan natin yan ni Ms. Ret. Anong oras pupunta ang Pangulong Marcos sa Bulacan ngayon? Anumang sandali ngayon, Lakay, dahil ang schedule niya doon ay 8:30 ngayong umaga. 8:30, aba, maaga. Nasapa nga nagreing ni Apo Presidente. O sige, abangan natin yan. Ms. Ret, abay makasama ka. Dapat gusto namin mag-report ka ng live dun sa Baliwag, Bulacan. Okay nga ron. Lang yung lugar, Lakay. Actually, parang palayan nga yung kaya ayan kaya siguro taga-probinsya ka. Malaman natin maya-maya. Taga-probinsya ka naman sanay ka namang lumublob sa sa palayan Ayan. Sige. Okay nga Rod. Good morning, balik mo na sa Lakay. Maraming salamat ulit, Narciso mula sa Malacanang at sa mga taga-Bulacan. Governor Daniel Fernando, abay mag-ready ka dyan at pupunta ang Pangulong Marcos. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Damdamin
At dahil po sa mga isyong yan, mga kuyang mga ateng, baka mamaya, naku, napabayaan na yung issue namin sa mga eskwelahan. Abay, dahil alam po ninyo mga kuyang mga ateng, ang mga magulang na may mga estudyante pa, may mga anak na mag-aaral, nababahala po sa mga nangyayaring bullying. Actually, hindi naman bullying sa mga eskwelahan po, mahabigan. May sakitan, at hindi lang yan, may napapatay pa. At nasa ating linya si DepEd Undersecretary Malcolm Garma ng Department of Education. Alamin nga natin kung paano ito susolusyonan, tutugunan ng Department of Education. Yusek Garma, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga, Kuyan Gayo. Magandang umaga sa inyong mga taga-subaybay. Ayan, okay, Yusek Malcolm Kuyang Sir. Ayan, una po, alam po niyo, ang dami na nangyayaring mga bullying. Ayan, sa Quezon City, ano ba yung ilang estudyante hinaras ang isang biktimang estudyante, kinaladkad sa sahig, binidyo pa nung iba. Ayan, sa Moonwalk High School Parañaque, meron isang grade 8 student na babae estudyante ang sinaksak hanggang sa mamatay. Ayan. At maging sa sikat na Colegio San Agustin ng mga mayayaman dyan sa Makati ay sinabi nitong si actress Yasmin Kurdi na ang kanyang anak na babae nakaranas din ng bullying sa kanilang eskwelahan. So ano po, Yusek Kuyang Sir, ang gagawin po ng DepEd sa mga ganitong sitwasyon? Okay. Kuyang Sir, ang unang natin, number one, kung saan nangyari yung mga insidente. Opo. Gusto muna nating tugunan, no? Yung mismong pangyayari dun sa eskwelahan. Number one, gusto nating ibalik yung kumpiyansa ng ating ng komunidad, ng mga magulang na safe yung kanilang mga paaralan. Pangalawa, in place naman na Kuya Deo, yung ating mga measures, lalong-lalo na yung ating measures on anti-bullying. Yung anti-bullying natin, recently ay naipalabas na natin yung ating IRR, no? At yung implementing rules and regulation natin. So doon sa ating IRR, nililinaw doon, unang-una, anong klase, ang klasifikasyon ng bullying na nangyayari. Apat po kasi yan, Kuya Deo, no? Yes, sir. Physical bullying, yung cyberbullying, meron din tayong verbal, at meron tayong yung tinatawag na social bullying. At patay sa datos natin, Kuya Deo, mas marami pa rin talaga yung physical. At ito na nga yung nauuwi doon sa physical violence sa loob ng eskwelahan. So, doon sa ating IRR, nililinaw doon ano ang role ng ating eskwelahan. So meron po tayong tinatawag, dinefine po doon sa ating IRR, yung tinatawag nating mga learner formation officer. So sila po yung unang kakausap doon sa nabuli, yung biktima at yung mga nambuli. Tandaan natin, Kuya Deo, hindi naman natin tinitignan lamang yung biktima o yung nabuli. Tinitignan din ayon sa batas, titignan mo din kung bakit ba nangyari o bakit may mga batang nambubuli. So dalawa po yung side na yan. So malinaw po doon sa ating nilalatag na mga measures na number one, ano ang gagawin. So importante po dito yung counseling, Kuya Deo. Importante rin yung tinatawag din nating psychological first aid. So para lang po yung trauma, no, noong nagbiktima ay maagapan natin, no, at hindi ito lumala. So ito po yung ilan lamang, no, sa mga measures that we are trying to implement in our schools. Pero importante rito, Kuya Deo, yung security measures din, no. So kung physical violence yan, tinitingnan natin bakit nangyayari sa loob ng paaralan. Baka nagkukulang yung monitoring, no, ng ating mga school officials. At ito na nga po, pinag-iisipan din natin yung paglalagay din ng CCTV. Karamihan din po sa violence o school-related violence na nakita natin, nangyayari, Kuya Deo, sa labas ng eskwelahan. Paglabas ng paaralan, abangan, and this is where the police, our PNP coordination regarding visibility will really come into play. So, Kuya Deo, yan lamang yung
these are very unfortunate incidents. We are trying to prevent at dito nga papasok yung counseling. So bago pa lang mangyari, nalalaman na ng ating mga paaralan kung bakit at posible bang mangyari ang bullying, lalong-lalo na yung physical bullying, nang sa ganun maagapan. So these are the things that we are doing right now. We are trying to address as much as possible all incidents happening in our schools. Ayan na. Well, particularly public school, Kuyang Deo. Po. Private schools naman, kasama naman sila doon sa latag natin ng mga measures, but they have their own policies din naman na pinatutupad. Speaking of security, hindi naman ewan ko lang kung kakayanin ng mga komunidad na sa bagay. Siguro bawat bayan, ilan lang naman yung mga public schools. Baka pwedeng magposte ng pulis o kaya ay barangay tanod. Siguro may coordination din ang DepEd sa barangay Yusek Yes, sir. Malcolm Kuyang, sir. Oo, yung actually nagputos na ang DILG, and we are very thankful to DILG instructing all our barangay na pag-deploy ng kanilang mga BPSO within the vicinity of our schools. By the way, Kuyang Deo, just last Sir. week we had a meeting with PNP Chief General Torre that inilalatag na rin namin yung 911 sa ating mga eskwelahan. At lang sa ganon, kung talagang ito ay school violence na mangyayari sa loob o malapit sa eskwelahan, they can easily call 911 at magre-responde ang ating kapulisan nang sa ganon ay maagapan o kaya ay ma-resolve kagad yung mga school violence that will happen in and outside the schools. At sa loob naman ng mga eskwelahan, Yusek Garma Kuyang, sir, sapat po ba ang ating mga guidance sa counselor sa mga public schools para magabayan din ang ating mga estudyante at magsumbong din yung mga biktima ng mga bullying, Yusek, sir? Actually, meron tayo mahigit 5,000 posisyon for guidance counselor. Ang problema natin dyan, Kuyang Deo, ay halos mahigit lamang sa 1,000 yung nafi-fill up natin na guidance counselor position. Kasi ang kailangan doon sa qualification ay kailangan may masteral at lisensyado. So mahirap mag-attract ng mga guidance counselor. So ang ginawa po ng DepEd ay binabaan natin yung qualification. So ngayon, sa halip na guidance counselor, we will be hiring what we call as a school counselor associate. So mas madali ang pagka-hire natin. At ito ang mga school counselor associate will possess and undergo certain training that will also approximate kung ano yung kayang gawin ng isang lisensyadong guidance counselor. So that maparami natin yan, Kuyang Deo, sa mga schools natin. Gaya ng nasabi ko, bago pa lang mangyari, may mga signs na yan, Kuyang Sir. May mga sinyalis na yung bata. Maaring namumuo na yung galit na hindi mailabas at kailangan may makausap sa ating mga paaralan. Usually, Kuyang Deo, hindi magsasalita yan sa mga nanay o tatay. Sa school, yung kailangan may kumpiyansa yung bata kung sino man yung kakausapin nila. And this is where our school council associates will really play an important role. Ayan. At siguro yung mga teachers mismo, dapat, lalo yung mga bata, di ba, minsan bago magturo yung mga teachers natin, may mga pasakalye pa. Baka siguro ganyang paalala before and after classes para sa ganun po mga light lang na paalala para magabayan po yung ating mga estudyante, mga mag-aaral na nambubuli o kaya ay biktima ng bullying, Yusek, sir. Yes, sir. In relation to that, Kuyang Deo, pinalalakas natin yung kampanya, yung anti-bullying. We are making it more visible, make it more audible. Kailangan meron tayong mga paskil, mga poster o slogan sa ating mga paaralan para everyday napapaalalahanan ang ating mga mag-aaral na hindi dapat mangyari, hindi dapat mauwi, lalong-lalo na sa physical na
pananakit, no? Ang ating mga mag-aaral, o mabiktima ng pisikal na pananakit ng ating mga mag-aaral. At sa policy naman ng DepEd, Yusek Malcolm Garma-Kuyang, sir, ayan, kumusta po yung, siguro tayo medyo nagkagad ng konti, inabutan natin yung pagtuturo ng Good Manners and Right Conduct, GMRC. Ito ba ay naipapatupad po ulit, Yusek Garma-Kuyang, sir? Yeah. In fact, it's already a law. Deo, no? Patas na yan at naka-integrate na po yan sa atin. Grades 1 to 6. At pagdating naman po ng 7 to 10, ang katumbas po niyan yung ating values education. So, kasama na po yan at itinuturo na po yan sa ating mga paaralan. Ayan, saan po, anong grade po ito? Ayan, kasi naikukumpara nga sa kwento sa Japan, mga parang 3 years yata yung pagtuturo ng ganyan, Good Manners and Right Conduct, yung values formation ba, Yusek Garma, sir? Yes. So, simula po yan grade 1 to grade 6. Ang kinder naman po, iba naman po yung kanilang pagtuturo, no? Kasi mas maliliit pa yan, pero pagdating po ng grade 1, mas formal na po yung pagtuturo. So may oras na ilalaan para po sa pagtuturo ng Good Manners and Right Conduct from grades 1 to 6, at yan po itutuloy naman as values education pagdating po nila ng junior high school. At ano nga pala ang sanction, ano nga pala ang penalty, Yusek Garma, sir, sa mga estudyanteng nambubuli ng kanilang kapwa-estudyante? Iyan po yung isang napakahirap na sagutin. Unang-una, hindi po talaga sa ngayon, no, wala po kasi tayo sa public school, wala po tayong expulsion. So we don't expel. Kaya po yan yung isang nilalatag natin na polisiya para susugan natin yung batas, no, ng anti-bullying at yung IRR. Naglalatag po tayo ng isang polisiya na kung saan kasama na po dyan yung mga maaaring maging parusa na wala naman kung lalapagin na batas o karapatan ng ating mga mag-aaral. So, pero kailangan dito, Kuya Deo, konsultasyon talaga, no? Sa lahat ng sektor, mga stakeholders natin, makonsulta at mabalansi natin. So, while we would like to address bullying, we also would like to address then yung mga nanbubuli, no? Na tandaan natin ay maaring may pinagsimulan, may dahilan at may pinanggagalingan yung kanilang pambubuli. So kailangan ma-correct natin 'yon. The nature is not the nature of the law is not punitive but reformatory, no? Ma-reform natin, mabago. So yan po yung isang bagay na kailangan po nating pag-aralang mabuti. At ilalatag po natin yan sa isang polisiya. Yusek, kung walang expulsion sa mga nambubuli sa mga public schools, ano ang pinakamabigat na penalty? Suspension lamang po ba o ano? Well, pagkadating po dyan sa ganyan, maaring i-refer na po sila sa ibang ahensya, no? Like for example, ang DSWD, para po doon sa aspekto ng juvenile delinquency naman. So, yun po yung isang karangitan na nangyayari, lalo-lalo na kung medyo mabigat yung nagawa ng isang mag-aaral na below 18 years old, no? We refer them to our appropriate agencies. So, within the school, hindi po natin nakikita yung expulsion kaagad. Kasi pwede rin po silang lumipat lang ng ibang eskwelahan. So, hindi natin nakokorek yung bata, no? So, nadadagdagan lang. Ayan. So, yan po ang ating isa sa mga hakbang na gagawin o ginagawa, yung paglalatag po nitong mga maaring maging penalty o accountability ng ating mga offending learners. Hindi kaya mainam din, Yusek Garma, sir, na magkoordinate ng hotline sa mga eskwelahan? Ano po? Parang 911 kasi, pero pulis naman yan. Pero hotline sa mga, para yung mga batang binubuli, pwedeng magreklamo siguro sa principal o kaya sa kanilang teacher at nang matugunan kaagad, Yusek Garma, sir.
Meron po, meron. Meron tayong may mekanismo tayo for a hotline. Mhm. Hashtag po kasi yung number, so hindi ko lang po matandaan ngayon, Rendeyo. Mhm. But we can provide you with that number. Mhm. So working po yan, yung ating learner rights desk, Mhm. LRT hotline. Mhm. So meron pong taga-DepEd na sumasagot dyan para Mhm. makausap. Mhm. And by the way, ang ating pong 911 na pag-alaman po namin, meron din pong hotline. Mhm. So what we will be coming up with is to connect the 911 hotline, Mhm. yung may makakausap doon po sa aming hotline. Mm. Para nang sa ganon, mas DepEd po yung perspektibo ng pag-uusap. Ayan, maganda. Yusek Malcolm Garma ko sir. Maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Thank you. Yes sir. Maraming salamat Kuya Deo sa pagkakataon na binigay niyo sa amin. Thank you very much, sir. Mahabigan Undersecretary Malcolm Garma ng Department of Education. Daming Bayan. Ayan mga misis ha, ayan yung mga anak natin obserbahan natin baka mamaya hindi nagsusumbo yung mga bata pero biktima na pala sila ng bullying. Ayan, may mga dapat pong gawin, advice sa mga bata na pwede silang magsumbong. Ayan, sa kanilang mga teachers o kaya principal o kaya sa 911. Daming Bayan. Samantala, mamigay nga muna tayo ng aginaldo ha mula sa ating ninong ng bayan, Sherwin Alfaro. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itodo nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas Promo, hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ninong Sherwin, saan ka mamimigyan ng aginaldo ngayon? Aba, nandiyan pala sa may barangay 198 Airline Road, Pasay City. Ninong Sherwin, sino ang bibigyan mo ng aginaldo ngayong umaga? Yes, Lakay Deo, dito na sa barangay 198 sa Airlane, dito sa Pasay. Pasay, nahuli natin kung si tatay na nakikisaksak. Nakikisaksak yan. Nakikisaksak lang yung kanyang radyo sa tindahan. Bakit? Naubusan ng baterya? Wala sa mabiling baterya, malaki-laki. Yung kanyang bahay nandun sa looban. Nung malaman niya na nandito yung DZRH, kanyang nilabasokan ng transistor radio para nga makisaksak muna pansamantala para mapakinggan yung programa na Damdaming Bayan. Tatay, maganda umaga, pangalan niyo po? Brother Pilino Bragas. Si Brother Pilino Bragas, kayo po yung nagsisilbi sa simbahan. Opo, Mormon. Mormon si Kuya. Yeah. The Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Ayun, at dito rin din po sa Airlane. Sa Airlane malapit sa likod ng KFC. Ayan, brother, kayo po yung palagi nakatune into DZRH. Opo, umaga at hapon, pag ako bago matulog, pinapakinggan ko yung mga drama, balita. Yan si Lakay Deo Makalma sa Sister L. Aba. Paborito mo si Sister L. Opo. Hello, Sir Deo. Ay, maganda umaga po, Kuya. Ayan, maganda umaga po. Akala ko kayo po si Secretary RC Balisacan. Ayan, ayong hawig na hawig po kayo. Ayan. Wala ko mag-inspect dito sa flood control. Senior po, hindi kasali dyan sa Kurapa. Ayan. At dahil avid listener natin si Kuya, bigyan ka agad ng Premier Sherwin. Para may pampagawa kayo na flood control dito sa Pasay sa 198. Ito meron kayo 1,000 pesos. Salamat po, Sir Dio. Wala po anuman na, Kuya. Advance Christmas. Aba, Merry Christmas po. Ayan, araw-araw Christmas dito sa amin. At bigyan mo rin ng, teka muna, Mormons, hindi ba bawal ang vitamin E sa kanila? Ayan, siguro drop-drop lang. Ayan, kutsa-kutsarita lang. Meron ka bang dalang vitamin, Sherwin? Musik-musik niya kayo ito. Vitamin E pa sa inyo po. Brother, bawal sa ampiro. Tanggapin ko pa rin. Ayan, pan-display na lang, Kuya. Nakakaalam tayo tayo rin po. Dalawa lang tayo, tatlo lang tayo. Remembrance na lang. Oo.
bigyan mo pa ng grocery items, Sherwin. Dahil fan ka na Deezer H at meron kang Deezer H grocery, Deezer H sa imbag na bigas, Deezer H t-shirt at Deezer H umbrella at ang damdaming bayan mini component na hindi mo na kailangang isaksak dahil yan ay rechargeable. Salamat po ng marami, Lakay. Wala po anuman, kuya. Ayan, ingat po kayo, ha? Yung naimbag na bigas, Sherwin. Ayan lang, kaya dito ang kanyang dyan na. sinandoming na imbag na bigas. Aba, sinandome. Sarap niyan. Ayan. Umbrella. Aha. Yung mini component, wala ka na bang dala dyan, Sherwin? Naubos na ba? Last na natin yan ng damdaming bayan mini component. Yan ha. Kaya ilabas mo sa kawan para makita ni tatay at pabuksan yung flashlight. Tignan natin kung makulong yung flashlight o yung sinag ng araw. Aha. Kaya ilalabang ko to, Lakay. Yung flashlight ito kasi kaya nitong silawin ng araw. Ayan. Kita mo, kita. Ayan, kaya masilaw ang araw dyan, Aba, maliwanag nga, Ayan. Kahit may araw, buksan mo ang flashlight, lalong liliwanag ang buhay niyo po. Salamat po. Apo, basta pag nakita niyo po yung liwanag ng araw, wag po muna kayong sasama. Okay, thank you very much. Okay, kuya. Maraming salamat. Good morning. Ingat po kayo. Ayan. Wala na 1,000 pesos. Wag muna kayo sasama sa liwanag, ha? Makinig lang sa DZRH, baka kayo na susunod at tuloy sa DZRH. Malakash from RH number 6. Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin. At kay brother. Ayan, brother ng Mormons. Babalikan po natin mahabilang pang mga issues. Nako, good morning sa mga taga-NBI. Nako, ang laki ng hinanakit ni NBI Director Jimmy Santiago. Ayan. Sino nga ba ang OIC ngayon dyan sa NBI? Siya pa rin ba? Ayan, hold over. Ayan. O si Yusek Jesse Andres? O kaya ay si Kuyang Yusek din, ha? Eli Cruz. Ayan. Pero sabi ng mga taga-NBI, sana naman insider na. Ayan, Mr. President. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Aba, Justice Sam Gaerlan. Di kita nakalimutan na Kuyang Justice, sir. Ha? At saka si Mr. General Edwin Ernie. Oras ganap ng alas 8:50. Ang time check na ito. Oras sa Sister L. It's 8:56 at good morning, Lakay. Good morning sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin. Magandang umaga, Pilipinas. And of course, just maray na aga sa mga kababayan kong Bicolano, mga Bicolana. Baka sabihin, puro Bicolano lang. Hindi, Bicolana rin. At just maray na aga sa gabos ng mga taga Juvillar Albay. At sa aming mayor, alam ko, sasabihin mo na naman yan. Ang aming mayor, binabati ko, Mayor Jorim Arcangel, at ang aming vice, ang aking tiyuhin, Tito Nong Arellano. Ayan. Wala ba tayo dyan? Di ba lang huwag mo nang batiin yung vice mayor dahil ang uncle mo naman, yung mayor ang batiin mo. Kailangan talaga mabatiin ko lagi yung mayor. Ganun ba yun? Alam mo, Lakay, pag may nakakita tuloy sa akin, sabi mo, batiin mo muna si mayor. Baka mamaya pinagplapan yung mag-uncle ni Vice Mayor si Mayor. Ayan, ay, hindi Lakay. Hindi naman. Wala tayong plano sa ganung bagay. Okay. Imbis na maayos ang buhay, kukuha ko ba ito, pukpuk ko sa ulo. Ganon? Ayaw mo magkaroon ng flood control project? Ay, hindi po pwede yan, Lakay. Ay, kung magkakaroon man, sa kanila yun, hindi po pwedeng, baka mamaya madawit ka pa sa kalokohan. Hindi na masama yung flood control project, basta maayos. Ayan. Kaya nga, Lakay, okay lang. Pero kung mahirap kasi ganyan, Lakay, pag napalusutan ka. Ay, sinabi di ba mayroon nga nagpapatulong na, saang lugar ba yon? Napalusutan siya, Lakay, may ghost project sa kanila. San Carlos ba? Sa Bacolod, sa Negros. Oo, nagpapatulong si sa NBI kasi mayroon daw fake na perma. Nagamit yata yung kanyang pangalan. Yan ang malungkot dyan, ha? Ayan, at mamaya i-detalye buti na lang ikaw, Lakay, sa Star City. Hindi mo kailangan ng flood control project. Ayan, walang flood control dito, mahabigan dahil
kapag bumaha dito, isasakay ka lang sa, Sa Chubibo. Chubibo. Hindi ka na aabutin. Ang taas niyan. Kaya lang babala lang sa mga nagpupunta sa Star City at yung mga nagja-jogging, baka masalisihan kayo katulad ni COMELEC Chairman George Garcia. Ay, lakay. Grabe, kumakain lang. Nasa lisihan na. Grabe. Siguro sinalisihan sa mga magandang chicks. Baka nagpa-picture ka, Chairman. Ganun ba? Tapos lakay, dumukot na. Alam, maraming style yung mga malulokong ganyan Oo, diba? Katulad nung common friend namin ni Manong Chabit Singson. Nagkakape dun sa Glorieta, sa Figaro. Abay, may table dun sa labas. Abay, habang nagkakapeng gano'n nakita niyang may paparating na magandang babae, si Sister El. Sexy! Sabi ko, madali kayo madistract sa mga ganyan. Alam mo na, pagka ganyan, ang mga lover of beauty, parang si Manong Chabit, ha? Abay, si Romy Reyes, tingin ang tingin, talagang eye contact, eye to eye, Sister El. Aba, sabi niya, nakikipag eye to eye. Na parang bang nang aakit. Sino kaya ito? Kilala ko ba ito? Sabi gano'n. Kasi nakatingin din sa kanya. Oo, nakatingin. Saka ba nagkakaming gano'n nagkasalbo yung tingin nila. Sabi, kilala ko kaya ito? Saan ko yung na-meet ito? Hanggang sa makalampas na Sister El, dahil nakatingin pa rin. Ay, lumilaw pa. Gano'n. Dinidistract. Alam mo, ilang minuto sila nga Sister El. Pag balik niya dun sa kape, nawala na yung cellphone dun sa... Ayan. Ang kape niya. Lesson learned. Ayan. Sinasabi ko Di ba ganun ang nangyari kay Chairman George Garcia? Sabi ni Chairman, walang iyakalaka. Hindi naman ganyan. Kaya lang sa bagay, si Chairman di maubusan ng cellphone yan. Alam mo kung bakit? Bakit? Maraming cellphone yan. Talaga? Oo. Minsan may hindi nakilala sa kanya. Sabi ko, Sir, ba't andahin mo namang cellphone? 5, 6 yata. Tapos? Hindi, kasi nagpapaload kasi ako Nagde-negosyo. May loading ako business ako Pa-loading ng load Chairman pala siya ng COMELEC. So hindi siya kilala nung tanong. Kakaloka naman yun lakay Maparoon sa TV. Ang alam ko sa panahon niyan, isa lang ang kailangan cellphone kasi e-wallet galing ang load Anyway, napag-uusapan lang. Pero ingat-ingat. Pero ba't naman ang sexy mo ngayon? Ka ba tatanggap ng award? Ba't ang sexy-sexy ng suot mo ngayon, ha? Hindi naman. Ano ba? Tingnan mo, see-through lang siya. Pero may pang-ilalim na tayo. Ganun ba yan? Oo nga, parang bra lang yung nakikita ko. Ay, hindi naman, lakay. Ano naman yan? Tube naman. Ikaw naman baka ma-curious lalo yung mga tao. Baka paalabasin ako dito sa booth. Si classmate naman ding Bahakan tsaka si Boy Pecson at General Alex Guo. Baka mamaya biglang maglalabi streaming na naman. Yung nakikinig ng radyo, ito talagang mga to. Ito talagang mga lolo na to. Mano po. Hatawin na natin ang mga report. Standby Raymond Dadpaas. Brad. Ano ang latest sa Senado, Brad? Grabe, ha? Abay, paano kung magdawit ang mga kontraktor kasi laglagan na ito, Sister El. Lakay. Lalo na kapag na-mention na ang mga pangalan, lakay, napangalanan. Laglagan na. Nabanggit na yung mga kontraktor. Lakay, kanya-kanyang hila na ng buntot ito. Laglagan na ito. Ngayong binanggit na yung mga kontraktor, yung mga pangalan. Kaya yung ibang kontraktor din, abay, pagka naipit sila at magbabanggit din ng pangalan Sister El. Alam mo ba kahapon, lakay, kung hindi ako nagkakamali ng narinig ko, nung tinatanong si Secretary Manny Bunoan ng, di ko alam kung si Senator Jinggoy ba yung nagtatanong sa kanya or kung sino sa mga senador, pero ang sagot niya, Mr. Chair, hindi nyo rin po ba ito
nagtatanong kung sino yung mga congressman. Sabi niya, mamaya papunta tayo dyan sa topic na yan. Tama. At yan na nga yung ating special na balita mamaya, Sister Oh my El. God, exciting ito, Lakay. Dahil ang lupit, ayan, sabi na ating bubite, nako, Lakay, sabi niya, abay, pagka binanggit ko lahat ang mga ito, baka mga lahati maubos ang mga miyembro ng Kongreso. Patay tayo dyan. Halos kalahati ng mga miyembro ng House of Representatives, ayan, nakinabang dito sa flood control projects na ito. Ayan. So yan ang kaya nga tinatanong ko kanina dapat matanong natin si Senator Rodante Subarriaga Marcoleta kung ipapatawag ba yung mga congressmen, ayan, katulad lamang sa District 1 ng Bulacan. Imposibleng di alam ni congressman yun. Ayan, ipapatawag ba si congressman? Check mo nga kung sinong sino ba ang congressman ng first district ng Bulacan. I-check natin, Lakay. Kyle, i-check mo nga, ha? Ayan, alam ba ito ni congressman? Ayan, siya ba ang nag-sponsor ng flood control project dyan sa mga ampaw? Ayan, substandard na flood control project dyan sa first district ng Bulacan, lalo yung Kalumpit. Ayan, first district daw yan. Ayan. Marami bang dyan, Lakay? Siyempre, dyan ang sentro nung, di ba yun ang unang pinuntahan ng Pangulong Marcos nung kailan ba yun, ha? After ng kanyang SONA at ngayon. Sinong Si Lakay, re-elected pala siya, Lakay. Sinong congressman First yan? District Representative Danilo Domingo. Ayan, congressman na Second term na pala niya, Lakay. Ganun ba? So, inabutan niya yung ha? Sabi nga ni Secretary Manny Bunoan, yung iba daw ng mga anomalya dyan ay inabutan pa niya. Dinat na niya noong 2021, 2022. Oo, mga na existing na, Lakay. Ngayon nahubaran. Medyo malas-malas si Secretary Bunoan. Naawang ako sa kanya kahapon. Talagang... ang hirap ipaliwanag kasi, Lakay, lalo na kapag inabutan mo. Ay talaga. At ang malungkot din kasi alam ni Secretary Manny Bunoan hindi niya sinaway. Ayan. Yun. Dapat dyan kasi talagang kamay na bakal lang ginagamit para naman baka mahiya naman talaga sila, Lakay. Sabi nga ng Pangulo. Mahiya naman kayo kasi hindi kami nahihiya. Wala naman kaming kinurap Ayan, sabi nga ni nasa na yun, ang sabi nga di ba alam ito ni Secretary Manny Bunoan, imposible namang hindi niya alam yan. Ayan, so yung mga for sure, Lakay, yung sa loob mismo ng ahensya, alam nila yan kung sino-sino. Ayan, syempre naman alam, kaya tawag mo si Malu. Sabi ni Secretary. Congressman, Ay, sinong congressman? Congressman, ano nga ba? Pangalan Domingo? Niya, Domingo Lakay ang last name, pero ang kanyang pangalan ay Danilo. Danilo Domingo. Yes. Ayan, Congressman Danilo Domingo, alam mo ba itong mga projects sa inyong distrito? Ayan, matanong natin. Ayan, Kong Dani pala ang kanyang palayo, Lakay. Kong Dani Domingo. Didi. Ayan. Kung Dani Domingo. Ayan, tingnan nga natin, ha? Subukan nga natin kung sasagutin niya at magpapaliwanag bakit nagkaroon ng ganyang kontrobersya. Ayan, sa kanyang distrito. Sino ang may pakana niya na imposibleng hindi niya alam yan? May gali sa news center. Sino nag-type nito? Congressman namin yan sa Malolos, Lakay. Sabi ni Tita Malu, matino daw yan, Lakay ganon? Oo. Ba? Matino ba talaga yan? Ba't di niya alam na may... Ayan, So, hindi niya alam. Baka parang yung mayor din ng sa San Carlos ba yun? Matino pala. Di ko usapin natin. baka sakali magpa-interview sa baka atin. sabihin niya, pineke din yung pirma niya. Pero imposible naman yun.
Tsaka lalo ni mayor, may business permit yan. Business permit, Oo. permit bago makapag ano. Pero ang kaso nga daw Lakay, ghost project. iyon ang problema doon Yung problema pagka Lakay, ghost project, hindi naman talaga kailangan ng permit ni Mayor siguro. Paano mo hahanapin yun? Kung ghost project yan, puro peke-peke ang pirma mga dyan. ano na lang mga pirma dyan kung saan-saan ang galing na lang yan. Pero malapit yung ating bubit Sister My L, ha? God. Abay, akala nyo na uutakan nyo itong mga kontraktor. Ayan, Aha. naduduro ninyo, ha? Aha. Abay, meron silang mga ebidensya. Ayan. May mga resibo, may mga litrato pa. Nako, Lakay. Diyos ko, Ang ha? sabi nga nila, Lakay, may resibo. Yan, may resibo na, may litrato pa. At kung saan nagbigayan. Diyos ko naman, oh. Mamaya, babalikan natin yan dahil may report si Giselle. 4 sa suspect o 4 sa 7 suspect sa pagnanakaw nansalisi. Ayan, kay Comelec Chairman George Garcia, tukoy na ng Pasay City Police. Ayan, buti naman. Tukoy na pala, ba't di pa hinuhuli? Oo, hulihin nyo na. Mga loko-loko tong mga to eh. Baka mamaya baka asset ng iba dyan. Ayan. Bagong buhay na kayo. Aha. Saan ba nangyari ito? RS number 15. Saan ba kumain itong si Chairman George Garcia? Ba't di nag-iimbita? Andito lang pala sa Pasay, malapit dito sa atin. Ha? Sino bang kadate niya doon? RS 15, Giselle Ricafort, please come in. Giselle. Lakay, may lead na raw ang Pasay City Police Station sa pagnanakaw nga kay Comelec Chairman George Garcia habang kumakain sa isang restaurant sa Roas Boulevard kahapon. Roas Boulevard, malapit lang dito sa atin, ha? Ayan. Lakay, alam mo siguro Lakay yung hindi ko lang alam kung ano yung eksakto doon sa mga kinainan niya. Pero Lakay yung hilera ng mga kainan diyan, malapit nga sa atin yun. Ayan, saan kaya dito? Diyan sa may Hong Kong Chef. Ayan, Samgyupsal. Ayan, ano pa ba? Di ba binanggit ko? Lakay, parang malapit Lakay doon sa isang kainan ng parang manukan. Oh, Manukan, Bakahan. Aba, malapit sa Bendia, ha? Diyan ba yan? Di ba binanggit kung saan lugar? Hindi, alamin natin. Baka yung restaurant ni Eric Dastas yan. Sige, tuloy. Proceed, Miss Giselle. Sabi na sa ano daw? Sa The Singing Waiter Bakahan. Diyan ba yan? Bakahan, Manukan, Lakayan. Diyan yan sa may lang. Malapit dito sa atin. Kukunti lang kumakain dyan. Ba't nasalisihan pa? Yun nga Lakay, magagaling Lakay. Ang sabi ni Colonel Di Sesto o Joselito Di Sesto Lakay sa atin, ang hepe ng Pasay City Police Station, 7 daw yung hinahunting nila ng mga suspect at 4 sa mga yan, ang tukoy na nila yung pagkakakilanlan. Target na raw ng kanilang manhunt operation ang mga kawatan na pawang miyembro ng salisigang. Una nang sinabi ni Chairman Garcia na tinangay ng mga ito ang kanyang bag na naglalaman ng pera, ATM cards, mga ID at maging yung kanyang cellphone. Yung bag ang kinuha, hindi lamang cellphone? Oo, Lakay. Buong bag kinuha. Naku, baka maraming, ano ba yung bag niya? Louis Vuitton ba yan? Chanel? Ano yan? Lakay yung importante yung mga ID ni Chairman. Ay, oo. Tsaka yung cellphone, wallet niya. Baka magamit sa kalokohan. ID daw na nandoon daw sa loob, Lakay. ATM machine niya. Ayan, naku. Oo. May cash pa Lakay. Wow, magkano? Ang sinasabi Lakay sa mga report, parang 12,000 pesos. Oh, talaga? 12,000 lang? Pambayad ni Chairman sa pagkain yun eh. Ganun ba? Hindi, may credit card naman yan eh. Ang mahalaga Lakay talaga dun kasi yung kanyang yung kanyang mga ID at yung kanyang ATM. Nung i-review nga yung CCTV footage ng establishmento kahapon, natuklasan nga doon na isang grupo nga yung nasa likod. Wala ba tayong video yun? Hindi ka ba na ako ng video nun na Giselle? Ayan, para maikumpara ko dun sa may nabiktima rin dun sa isang kinainan naming restaurant na Sister L. Sige, mamaya pagkatapos ni Giselle, ikukwento ko rin para babala rin sa ating mga kababayan. Ayan, okay, proceed. Paano ang modus operandi? Paano nasalis yan si Chairman? Paano ang ginawa?
Lakay ito mga salisigang, parang kung hindi tayo nagkakamali, parang naipatong yata yung bag ni chairman doon sa isa sa mga lamesa doon na sila nasalisihan nga lakay. Ang nakita pa nga sa CCTV, parang nasa 6-7 yung mga suspect lakay na yan, na ngayon nga ay hinahunting na ng Pasay City Police Station. 4 sa kanila ang tukoy na yung pagkakakilanlan. Doon lakay, sa request mo na kopya ng CCTV footage, hihingi tayo lakay sa Pasay City Police. Ito si Giselle Rico. Teka, Giselle, ayan, doon ba sa mga 7, may magandang chicks ba doon? Kasi pang-distract yan Ayan, mga sexy. Ayan. Dapat malaman natin anong modus nila, kasi baka hindi lang yan... Baka katulad nung common friend namin ni Manong Chabit. Ayan. Na dahil sa... Ganda nito. Ba't kilala ko ba to? Ba't nakatingin sa akin to? Nakalampas na, lumiling yung pang ganun Lakay, wala pang wala na munang ibinigay na karagdagang detalye yung pulisya kaugnay doon sa identity ng mga hinahunting nilang suspect, para nga maging smooth din yung takbo ng kanilang mga follow-up operation. Sabi ni Edniel, kumakain daw pala siya doon. Wala daw magandang chicks doon. De, si Tita Malu pala nagsabi nun si Malu ba lakay. yan? Akala ko si Edniel. Okay nga, Rud. Ito si Giselle Rico para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin. O nga pala, Giselle, total nasa Pasay City Police ka na rin lang. Pakisabi rin yung police visibility dito sa may harapan ng DZRH. Yes. Star City, itong CCP complex. Pwede ba magtalaga din ng magpatur-patur lang sa gabi? Yes, oo, lakay. Kasi may mga nangiisnas ng cellphone dito ng mga joggers. Pagka medyo mga bandang pa alas 4, alas 5, mga padilim na lakay. Yes, Kasi lakay, kahit hindi 7, joggers, 8, di ba? Yung mga empleyado dito sa area, yung mga naglalakad patawid dito sa Ross Boulevard, di ba, ino-hold up? Madaling araw nga, di ba si Andy Verde kalalabas lang dito sa DZRH. Kinablot ng riding sa motor. Yung clutch bag niya, buti ng 250,000 na ang alaman. Kaya gamot daw laman nun lakay Pag senior citizen, gamot sa rayuwa, mga high blood, mga cholesterol. Nagulat siya, natulala ang Andy Verde. Sa madaling araw daw, may mga tumatambay na mga pulis sa harap na may mobile naman. Ayan. And then, tsaka hindi lang po siguro mobile. Ayan, yung mga namotor, mga sikreta ba? Kasi tarantado tuloy. Itong mga nangisa sa riding in tandem, malupit, hindi lang riding in tandem, may backup pa lakay. Mayroon silang kasamang lookout. At saka 2 motor, Sister L. Ayan, magkasunod. Grabe talaga. Kaya siguro yung mga miyembro ng Pasay City Police, lalo yung presinto dito sa malapit sa atin, sa likod lamang ng CCP. Sa harap ng Harbor Square. Ba't nangyayari dito madalas? Ayan, anong ginagawa ninyo? Nandyan lang naman sila lakay. Kaya nga nagtataka ako, bakit dito sa area may ganyan pa? Nandyan lang yung presinto ng pulis. Sinabi mo, ayan. Pagkatapos, pagka nagpunta ka dun, ang bagal na responde. Ayan. Diba? Mabilis pa yata yung pagtawag sa 911. I-report natin yan sa susunod kay PNP Chief mismo. Ayan, General Nick Torre. Ayan. At bago ang report ni Edniel, ayan, at ni Brad, Raymond at Paas. Ang favorite Brad mo sa Senado. Brad, pabangat, nangamoy ka. Chongke. Sino ba kasi yung lakay? Naku, curious tuloy ako kung sino si Brad. Alam mo, sister, ayan, ang isa pang modus, ayan, baka ganito nangyari kay Chairman George Garcia. Meron kaming kinakain ni Kawal de Carbonella Amalu dyan sa Makati noon. Ayan, sa malapit lang sa Greenbelt, may masarap kaming kinakainan na sinigang na bangus belly. Ayan, paborito nila. pinupunta namin doon. Hindi naman makalakihan yung restaurant. Pero sa ilalim yan ng building sa may malapit sa Greenbelt. Nasalamin, Sister L. Okay. Nagulat kami. Although na hindi ko kasama si Kawal di Carmen, siyempre kasama kong kumakain nun. Anyway, biglang pumasok yung grupo ng mga may mga babae, may mga lalaki. Ayan, ang upuan ay yung parang mga lumang mga
parang anting na mga upuan na may bakal-bakal. Pagpasok nila, parang gutom na gutom. Ayan, gutom na gutom ba ang mga ito? Ayan, paikot-ikot dun sa lamesa, parang kunyari, di malaman kung saan uupo. Tapos parang talagang pinag-iniingay talaga yung mga lamesa, yung mga upuan. Mga hinihila yung chairs. Oo, yan talagang nang-attract attention. Ayan, pagkatapos, di siyempre, lahat kami doon. Napapatingin. Pagkatapos, meron silang kasama sa labas. Ayan, lalaki. Kumatok dun sa salamin. Si True, ayan, parang ali na kayo, labas na. Parang ganon. A few minutes, lumabas na rin sila. Sabay-sabay din. Oo. Alam mo, siguro mga after 5 minutes, yung mukhang yayamaning Sister L na customer doon na babae, abay, siguro magbabayad na sila or nung kukunin yung bag niya doon sa ilalim ng lamesa, wala na. Oo, nagulantang. Nakuha yun? Kaya nga kaya ang gagaling ng nandi-distract sila ng attention, Sister L. Pagka nalingat kang gano'n, ayun katulad nun, yung akala mo parang gutom na gusto na umorder ka agad, gano'n. Pagkatapos may kumakatok dun sa labas, ay titingin dun. Siyempre pagka kumatok yan, titingnan mong gano'n. Ayun, walang kamalay-malay yung babae tsaka yung kasama niya. 1, 2, 3 nakaalis na. Yung bag niya. Ayan. Grabe. Parang ganyan yan nangyari kay Chairman George Garcia. Ayaw magbanat ng buto yung lakay. Damdamin Bayan. Samantala, report muna mula kay Edniel. Anong report ni Edniel? Ang si AFP Chief Browner, binalaan naman ng mga sundalo sa epekto ng sugal. Aba, bakit? May mga nagsusugal bang mga sundalo? Ayan, habang nasa bundok ba? Habang andun na. Nag-iisabong. Oo nga, laki, no? Pagka nasa bundok. Walang magawa. Oo, ikaw ba naman, maririnig mo lang doon, mga palaka, ganon, ibon. Alam natin kung bakit. Ang report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Lakay at Sister L, pinalalahanan nga ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang tropa na pangalagaan ng kanilang mental health. Sa kanyang pagbisita sa 6th Infantry Division ng Philippine Army, sinabi ni Browner na may mga tamang coping mechanism sa trabaho at hindi kasama rito ang pagiging lulong sa sugal. Pabala ng general, maaaring masira ng illegal gambling ang serbisyo at pamilya ng mga sundalo. Hindi naman nabanggit kung may namomonitor si Browner, ang AFP, a gambling problem sa hanay ng kasundaluhan. Minsan na nagsilbi ang General Browner sa 6ID bago naging Chief of Staff ng AFP. Samantala, Lakay at TCL, nandito tayo ngayon sa border ng Quezon City, Maynila at lungsod ng San Juan, partikular sa may Lambingan Bridge. Isinasagawa ngayong umaga itong bayanihan sa Estero program na matatandang inilunsad ni Pangulong Bongbong Marcos itong entrada ng Agosto. Pinangungunahan ng aktibidad dito ngayon ni San Juan City Mayor Francis Zamora at MMDA Chairman Attorney Romando Artes kalayong magsagawa ng cleanup drive dito sa San Juan River ay isa lamang doon sa mga major rivers or tributaries sa Metro Manila. Sabi ni MMC President o Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, kanilang pag-aaralan ang pagkapataw ng mas mataas at unified o isang multa sa buong Metro Manila habang sa mga illegal o burara sa pagtatapon ng basura, lalo na sa mga daluyan ng tubig. At ngayon pinag-uusapan pa rin ang mga flood control projects hindi lamang dito sa Metro Manila. Ito sa Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Ayan. At alam niyo po, hindi po ako mahilig makichismis. Ang pinapakinggan ko lang pong chismis ay yung kay Deo Macalma. Kung wala si Deo Macalma, kulang ang almusal ko. According to my bubuit. Anong sabi ng bibit mo, Senator Jinggoy? Ha? Mukhang antok na antok ka pa no ini-interview ni Jerry. Kanina mukhang hindi morning person si Sen Mukhang napuyat. Napuyat. Kasi kanina parang patulog na si Sen. At ayon sa ating bubit Sister L, abay
Meron kayang executive session na gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee? Bakit mag-executive session? Abay, siyempre, magbabanggit ng pangalan ng mga congressmen. Ayan. Abay, pagka naipit na itong mga kontraktor, Sister L, sabi nga ng isa nating bubita, Sister L, abay, pagka naipit kami, ayan, baka piniga kami, ayan, dito natin malalaman kung gaano kagaling mag-interrogate si Senator Rodante Subarriaga Marcoleta. Ayan. Ayan, paano, sinong congressman ang may project nito? Ayan. Magkano ang porsyento? Ayan. Magkano ang bigay? Ayan. Saan nagkabigayan? Ayan. May ebidensya ka ba? Ayan. Yes. So, kasi hindi po pwede yung sabi-sabi lang. Meron po, Your Honor, may resibo po. Ito. Ayan. Resibo. Yan lang. May litrato pa po. Patay tayo dyan, Lakay. Tinatanggap pa naman na yan sa korte ngayon. Ayan. Ano pa? Ayan. May tumanggap po. Ayan. Ay, nako, nakakaloka. Ayan. At sigurado ka? Opo. Ayan. Sinong tumanggap? Sinong kasama nyo? Meron po. Patay tayo dyan. Kaya sa panahon ito talaga, Sister L, na nasimulan na po ang investigasyon. Ayan, actually, open secret na ito. Sabi nga ni, sino ba nagsabing open secret na ito? Open secret na ito, Sister L, pero naging talamak na kasi kaya ayan, napuno na po ang hindi lamang ang presidente, ha? Abay, pati kontraktor napuno na rin. Ayan. Garapal kasi Lakay Ang dami talagang congressman, busog na busog. Mga buhaya talaga Lakay Ako nang gigigil ako sabi nga na ibang kontraktor mas malaki daw ang kinita ng ilang congressman sa kanila Ayan, dahil biro mo nga naman katulad na isang congressman dito sa Metro Manila. Ayan. Abay, 65%. Naalala ko na naman yun. Naalala mo. Nakakaawa naman yung kontraktor, Lakay. Hindi na nga tumuloy Sabi, hindi na nga tinanggap Sabi Lakay, niya, kung ako din naman kontraktor tapos magiging substandard lang yung gawa ko, ako pa yung mababalikan. Sinabi mo, ayan, 35% ang matitira. Kapal ng mukha, sarap isampal sa kanya yung pera no? Ayan, di na nanalo yung congressman. Ayan, buti naman, Lakay. Baka pwede siguro ipatawag. Ang masasabi ko sa kanya, deserve. Ayan. At sa panahon ito na tag-ulan na Sister L, ngayong madami na naman ang nagkakasakit. Ayan. Lalo't bagamat umalis na ang bagyong Juaning, pero pumasok ang bagyong Isang. Ayan. Kaya dapat mag-ingat po tayo, ha? At siyempre dapat maging malusog at aktibo. Kaya todo alaga ako sa katawan. Kaya kung ano ang payo ng doktor, sunod lang. At sa reseta, ang gamot na pinipili ko, yung World Class Justice Sam Martires. Ha? Anong gamot mo sa high blood, Justice? Ayan, World Class dapat. Ano ang gamot mo sa high sugar? World Class dapat, Justice Sam. Ha? Gamot sa high cholesterol? Aba, World Class Justice Sam Gaerlan. Ayan. Pero presyong abot kaya. Rhea Generics po kasi, ang mga gumagawa ng mga gamot ng Rhea Generics ay makilalang world-class pharmaceutical companies tulad na naman ng Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer sa kanilang mga pasilidad. Rhea Generics, ang tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga mga ating mga lolo, mga lola. Presyong Ilocano po, ha? Ayan. So, dalhin lamang po ang reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class. Piliin ang Rhea Generics. If symptoms persist, Sister L, consult your doctor. Ayan, bilis-bilis na bumabagal ka pa. Nagsiselfone ako Ayan, sandali lamang at meron tayong flash report. Flash Report. Flash Report!
Pero bago yung flash report ni Val, adliban ko lang ng konti, Sister El, ha? Yung mga nag-a-apply ng mga position sa gobyerno, ayan, abay, tignan niyo mabuti kasi ang dami daw nag-a-apply sa gobyerno, Sister El. Eh, siyempre, lalo ngayon, pagka medyo sensitive yung apply mo sa gobyerno, ha? Abay, kahit hindi sensitive pala, ayan, kailangan may ombudsman na clearance ka, at hindi lang yan, Sister El, merong BI. BI? Background investigation. Ayan. Mas okay yon. Para nalalaman kung anong klaseng tao ka. Eto na nga, Sister El. Ayan. Maraming mga aplikante hindi tinatanggap, nire-reject ka. Bakit? Alam mo kung bakit? Bakit? Resulta ng background investigation, sila pala ay mga anti-Marcos noon. Report. Akala ko naman may ginawang kalokohan. Kasi hindi pwede yung mga ganun, di ba? Anti-Marcos kaya apply kayo sa Marcos administration. Eto na nga muna. Akala ko naman napag-alaman na may mga kalokohan o kaya naman konektado sa isang mataas na opisyal. Yung mga gano'n. Eto muna lang isang board member ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board nagbitiw sa puwesto. Kung bakit, ating alamin mula sa report ni RH5 Val Gonzalez. Val. Ang pirma Sister El at Mayor ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB na isa sa 2 miyembro nito ng board ay nag-resign na ayon sa bagong talagarin na tagapagsalita. Sino yan? Si Martin Delgra? Hindi, board daw lang mas mataas si Okay, sige. Dating chairman si Attorney Martin Delgra, Mayor. Dating chairman pala yun. Sino ito nag-resign at bakit nag-resign? Sabi nitong bagong talaga rin, Mayor, yung tagapagsalita ng LTFRB dahil wala na dito sa LTFRB yung katatalaga lang nung Enero na si Attorney Ariel Inton na. May bago na rin tagapagsalita ng LTFRB. Si Ariel Inton nag-resign? May bago na rin nga tagapagsalita ng LTFRB na si Attorney Zo Daphne Usita Angustia na nagbiti daw itong si Attorney Joshua Biray ilang araw nang nakalilipas. Hindi nga matiyak, Mayor walang maibigay na kompleto pang detalye kung anong dahilan at kung kailan formal na naghain ng kanyang resignation si dating board member Biray. Sabi ni Attorney Usita, may bago na ngayong kapalit si Attorney Biray sa katawan ni Attorney Mercy Jane Paras. Nung Lunes ay isang nung Lunes ay dun sa isang board member at si Attorney Chairperson Attorney Chopi Luguadis lamang nung Lunes, Mayor, yung humarap dun sa pagdinig ng LTFRB board dun sa petisyon para sa fair increase ng pamasahe sa pampaserong sasakyan. Supposed to be yung board mayor kinabibilangan ng chairman, 2 board member at isang executive director. Pero nung Lunes ay 2 lamang yun humarap dun sa komposisyon ng board para dinggin yung fair increase sa petition. Sa ngayon ay kumpleto na ang 2 board member ng LTFRB kabilang si Engineer Isagani Vittorio at ang executive director. Yes, Mayor. Di ko obisado yung komposisyon yan. Chairman tsaka ilan ng board member? 2 lang? 2, Mayor. 2. 3 lang silang ma-official dyan na ganun. 3 lang. Ganun ba? Plus yung executive director. Ayun. Sino yung nag-resign uli? Biray? Attorney Joshua Biray. Attorney Joshua Biray. Ayan na. Yan bang kanyang resignation irrevocable ba yan? Baka hindi irrevocable resignation tulad ng resignation ni Director Santiago. Hindi pa masabi, Mayor, dahil wala pang kompletong detalye dahil kakaupo lang naman kasi nitong si Attorney Usita, yung pumalit si Attorney Ariel Inton, kaya't wala pa siyang detalye, kinukopa daw niya yung kompletong detalye dun sa Human Resources Department ng LTFRB dahil nga dun sa kakaupo pa lang nito sa kanyang pwesto. Okay nga, Rod. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report!
Val, may assignment ka pa ha, yung investigative report mo ha. Ayan, kailangan may mga video ka ha. Ayan, sandali lang mga Brad Raymond Dadpaas mula sa Senado ha. At sandali lang mga Sister L at bago ko makalimutan ha, batiin ko lang itong si Noble Congressman Ram de Mesa. Ayan, aba Noble Ram, ayan, binabati ka ng mga nobilities ng Katimbugan Shrine Club. Happy birthday. At ganoon din, happy birthday kay Pastor. Kay Pastor Bert Villa. Ayan, si Diona Tanchi. Ayan, ito ba yung asawa ni Brother Peter Tanchi, sister? Ayan, Robert Galang. Yung dating manager ng TV5. Ayan, happy birthday. Ayan. At happy birthday din kay Kuyang Bernard Pau. Uy, si Jonathan Dicera ng radyo natin, di nagpaparamdam. Ba't di ko nakikita ito, ha? Kuyang Bernard Go. Romy Espanto, Kuyang Makoy de la Peña, birthday mo pala, ha? Mga brethren, batiin natin si Kuyang Makoy, ha? Kuyang Makoy Marcos de la Peña. Ayan, binabati ni parang Manny Luzon of Visayas at Win Radio. Ayan, si Adjon Pagtakhan, binabati ng mga taga Toyota Alabang ni na Mr. Cesar Lee, Michael Lee. At happy birthday din kay Isabela Cagayan, Nueva Vizcaya, Losada. Isabela na, Cagayan pa, ha? At happy birthday din. Batin daw natin mga taga MBC, ha? Baka mamaya hindi sila magpakain. Ayan, asa na yung listahan ng mga birthday celebrants dito sa atin. Abay si Hyacinth. O, kita mo, si Water Lily. Ayan. Si Water Lily Hyacinth Senyoron, happy birthday. Jonathan Desena at si Jocelyn Abia. Ayan. At si Joel JC Abundabar at si Maria Socorro Laluna. Happy birthday. At ayon na sa ating bubit Sister L, alam mo ba na ang happy birthday din pala ito, pinapabati ni Director Popoy Taruca. Sino yan, Lakay? 80th birthday kay Director Bobby Flores ng BCDA. Happy Good birthday morning po. mga taga Basis Conversion Development Authority, ha? At si Most Merciful Roland Paulino. Ayan, happy birthday po Director Bobby Flores. At ayon na sa ating bubita Sister L, abangan mo ito Senator Marcoleta. Ayan, dahil ito nga pala pati sa Romblon, ha, yung 1 bilyong flood control project dyan. Congressman Madrona, sa'yo ba ito, ha? Laki nun na kaya. Project mo ba ito? 1 billion, 1 ha? billion. At hindi naman flood control project. Gumawa lang ng parang tulay na horseshoe. Ayan. Yung binabanggit mo. Binabanggit ko, ha? Ayan. At ayon na sa ating bubita Malu Cabral, magko-commercial tayo, Sister L. Oras 9:35. Oras, Sister L. 9:45. Naku, sandali lamang galit ang presidente, ha? Nabad trip. Ayan, mantakin mo naman kasi, Miss Leta, sa loob na ilang dekada ng serbisyo ng pagbabalita ng iyong lingkod, ha? Patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin kasi ang N+ Gold, isang nutritional powder drink na especially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Malaking tulong ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa sa aking mga kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. O saan ka pa? Full pack with vitamins and minerals ang N+ Gold. Tamang-tama sa pangailangan ng ating katawan, lalo na pagka nagkakaedad mga lolo, mga lola. Kaya mga kuyang mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag uwi nyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mamagulang ng N+ Gold, tanda ng pagmamahal. Daming bayan.
Bakit galit ang presidente, Sister L? Ayan. Galit lakay ang presidente. Bakit? Kasi nag-inspeksyon na lakay ang presidente ng mga flood control project dyan sa Baliwag, Bulacan. Oh, ano At, nakita? Tadan! It's a magic. Wala siyang nakita. Wala nakitang flood control project. Lakay. Kaya ang Pangulo lakay nagalit. Alamin natin kung gaano kagalit ang Pangulo. Mula kaya. Eto na yung lakay. Ghost talaga, literal. Ghost project. Ang Invisible Project, alamin natin dyan sa Baliwag, Bulacan. RH14, Miss Let Narciso. Miss Let. Sister Ella, kay wala ngang nakitang proyekto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa binisitang flood control project. Ala, ayan, video, Ano to? Yan, Miss Let. Sa Pangulo, batay sa report, nitong Hunyo ay nakumpleto at bayad na ang reinforced concrete renewal project sa barangay. Bayad na? Pero sa Grabe. Oo, lakay. Pero sa pagpunta sa lugar, nakita mismo ni Pangulong Marcos na wala kahit isang hollow block na nailagay. Kaya naman higit sa pagkadismaya, galit ang Pangulo sa nangyari. Narito si Pangulong Marcos. I'm getting very angry. That's what's happening here. Hindi naman. Paano naman? Biruin mo, wala talaga. 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So, yes. Sir? Sir? If all of these projects were properly executed and implemented, ang laki nang nawala na problema sana sa atin at sa mga taong bayan. Napapadyos ko na ang presidente. Nangihina ang presidente. Sa sobrang galit siguro niya lakay, nangihina na siya. Napapadyos ko na lang. Akala ko sasabihin pa niya, Miss Let, Okinawa, Japan. Hindi kasi siya lakay nagmumurahin, no? Pero, grabe. Lakay. Sinong construction company ang may project niyan, Miss Let? Yung nakalagay doon sa dokumentong hawak ni Presidente kanina lakay ay SYMS Construction Trading. SYM, wala yata dito sa 15. Parang wala, Miss Let, doon sa 15 ano. Anong pangalan uli? SYM. SYMS. SYMS Construction. Construction Trading. Contractor na nakalagay. Sinong may-ari? Hindi nakalagay yung may-ari lang. Pero yung project engineer nandyan, ayan. Sinong project engineer? Ang pangalan ng project engineer? Yung nakalagay dito na kay ay Domasig RJ Domasig. RJ Domasig, ayan. At sino ang district engineer dyan? Sino ba ang district engineer? Posible din yan. Yung nakalagay lakay. Bulacan First District Engineering Office lakay nakalagay. Sabi ni Pangulo kanina lakay nung walang nakalagay lakay. Sanitized. Ayan, sabi ni Pangulong Marcos lakay kanina, Sister Eli, nagtuturoan daw yung dalawang kontratista dahil dun sa isang banda ng ilog ay may nasimulang construction pero hindi daw matapos dahil kailangang masimulan muna itong isang ito. Ang problema pa ay sa Pangulo, hindi mahanap yung kontrata ng isang proyekto dahil maraming napalitang district engineer sa lugar at marami rin subcontractors. At biniyak naman ni Pangulong Marcos lakay na pananagutin ang mga nasa likod ng Naturang Ghost Project. Sabi niya kanina ay bukod dun sa falsification dahil mali yung report na sinabing natapos na, wala pa namang ginagawa. Ang sabi niya ay pipilahan ng economic sabotage. Sino ito mga kasama ng presidente? Sino yung nakasombrero at saka yung nakaputi? Yung isa dyan lakay ay yung barangay chairman. Asan si Mayor? Yung barangay chairman. Asan si Mayor? Asan si Secretary Manny Bunoan? Asan District Engineer? Alang maraming tao lang hindi malo kung Miss Let, saan nga ito ulit na lugar na to? Barangay Piel. Barangay Piel.
Piel sa Baliwag. Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Oo, kasi Miss Let, meron ako nakikita ngayon dito sa mismong malolocitygov.ph na website. Itong binabanggit mo na SYMS Construction Trading ay meron din sa kanilang na-award na isa pang project dyan sa Barangay Longos sa Malolos, Bulacan naman, which is Farm to Market Road sa Barangay Bungahan naman ito. At ang halaga lakay ay 4,996,086 pesos and 41 centavos. Ayan. Nako, ang district engineer daw dyan ay District Engineer Alcantara. Ayan, Allah. Bayan. Tapos wala pala. Magkano yung amount ng project, Let? Lakay 55 million lakay. Ayan, 55,730,911. Ayan, ang may-ari pala ng SYMS ay Sally Nicolas Santos. Oo, lakay siya ang proprietor/manager. Ayan. Bayan. Ang kwento nung barangay chairman lakay ay may mga pumunta daw na tao doon, nagpapatulong daw sa barangay kasi nga gagawin yon yung project. Pero di na daw bumalik. Kung pinuntahan si Mayor ay si barangay chairman si Mayor, asan si Mayor? Si Mayor tsaka si Congressman Danilo Santos, Domingo. Ayan. Danilo Domingo. At sino ang mayor diyan sa Baliwag? Ay nako. Sige. Ay, Diyos ko. Alaman natin kung Okinawa, Japan. Kita mo itsura ng Presidente lakay. Pareho kayo ng reaction ni Presidente lakay. Natatawag ang Okinawa, Japan. Okinawa, Japan. Salitan dagito yan. Kunana. Ano kaya yon? Ay, kawawa din ang Presidente. Kaya, ayan. Dapat, Mr. President, heads will roll. Ayan. Simula mo sa DPWH. Dapat masimulan na yan dyan. Isunod natin yung mga yung contractor at saka mga congressmen na nakinabang dyan. Yes. Alang ya. Okay nga, Ruda. So, saan pa iikot? Ano pang flood control ang project ang pupuntahan ng Presidente? Abangan natin lakay. Okay. Sabi nga niya ay maraming nagsusumbong dun sa sumbong sa Pangulo.ph at ayan, tinitingnan talaga niya yung mga reklamo. Kaya hinikayat niya, sabi niya malaking tulong yon para makita talaga yung aktual na, ayan nga, sinusumbong na walang ginagawang project, pinuntahan niya, wala talaga lakay. So, kumpirmado. Okay. Pagungtam ni Apo Secretary Bunuan, Apo, anya ti aramitam, kung suspindi mo muna. Okay nga, Rod Mislet, ayan, maraming salamat. Balik sa niyo lakay at Sister L. Lakay, alam mo, nagre-research kasi ako habang nag-usap kayo ni Miss Let. Maraming mga project sa Bulacan na ginagawa itong SYMS Construction Trading. Alam ba, baka puro ghost yan. At may Farm to Market Road, Lakay. Ito naman na isa na na-search ko mismo. Yung isa kasing binasa ko kanina, Lakay, Notice to Proceed. Yung galing na mismo sa award. Na-award sa kanila yung project. Yun yung isa. Ito naman na nakita ko, dyan pa rin, Lakay, sa Baliwag, Bulacan pa rin to, Barangay Piel. Ito naman ay Rehabilitation of Road Piel, which is in-award din sa SYMS Construction Trading at permado ni District Engineer. Sino? District Engineer, Head of the Procuring Entity, Henry C. Alcantara. At ang owner nga, tama yung nabanggit natin kanina, Sally N. Santos, ang may-ari nitong SYMS Construction Trading. Yan ay notice to proceed naman nung project pa rin na yun, Lakay. Maraming project siya, Lakay. But we're not saying, Lakay, na hindi niya yung nagawa. Pero siguro kailangan tingnan, since itong project na itong tinitingnan na pinuntahan ng Pangulo, ay sila din ang nakapangalan din sa kanila. Engineer Henry Alcantara. Paano nabayaran ito? Wala palang project. Oo, naku, talaga. Dapat ang kawawang presidente. Oo. Ay,
Diyos ko. Kaya ito na ang report ni Brad mula sa Senado. Ang report, ikaw na, ang Lakay. sabi ni Brad, kawalan ng suspension ng mga DPWH na sangkot sa mga ghost projects. Ayan, maanumalyang flood control projects. Ipinagtataka ni Senator Alan Peter Cayetano. O nga naman ha? Hindi lang siya ang nagtataka, marami. I-report mo yan. Brad, Raymond at Paas, nagpabango ka na. Ha? Raymond, please come in. Mayor, pinuna ni Senador Alan Peter Cayetano ang kawalan ng pagkilos ng pamunuan ng Department of Public Works and Highways upang suspindihin ang mga tauhan nilang sangkot sa mga ghost flood control projects. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, diniin ni Cayetano na simpleng paper trail ay sapat na para matukoy kung sino mga dapat managot. Ang nakapagtataka ayon sa senador ay mukhang exempted ang mga opisyal ng DPWH sa preventive suspension. Kung ano ang nangyari sa bumagsak na tulay sa Kabagan, Isabela, ay mukhang ganito na naman sa mga flood control projects. Giit ni Cayetano kung may cover-up o pagtatakipan na nangyayari ay may pagkakataon na gumawa ng anomalya na ayusin ang kanilang ginawa. Punto ng senador, may patakaran ng DPWH na dapat magsumite ng dokumentasyon at larawan ng kontraktor sa bawat yugto ng construction ng anumang proyekto. Kung wala ito ay tiyak o munong may binabalak na hindi maganda dahil may quality assurance unit anya sa bawat district at regional office ng DPWH. Ibig sabihin hanggang sa opisina ng undersecretary ay nakaabot ang completion reports para matukoy ang lahat ng may kinalaman sa ghost projects. Hinimok niya ang DPWH na linawin kung hanggang saan sa chain of command ang pisikal na pag-verify ng completion reports. Inamin ni Secretary Manuel Bunoan na nakadepende siya lagi sa report na isinusumiti ng kanyang mga tauhan. Nauna ng pinangalanan ni Senador Rafi Tulfo si Engineer Gerald Pacanan, ang Regional Director ng DPWH Region 4B Umimaropa, na siyang nasa likod ng mga maanumalyang flood control projects sa rehiyon. May sarili umano itong construction company na siyang nangasiwa sa mga substandard na flood control projects sa Mimaropa. Yung binabanggit niya na mayor na nire-report ni Let kanina doon sa Bulacan ay binanggit ni Senador Jinggoy Estrada kahapon doon sa hearing, maliban doon sa Wawaw Builders na nakakuha ng malalaking kontrata dyan, ay kasama yun yung SYMS na construction company na binabanggit niya na meron umanong mga ghost projects dyan sa unang distrito ng lalawigan ng Ayan, na-compare na mismo ng presidente. Walang makit ng project. Ano talaga, magic. Oo, magic. Invisible. So, baka lumalabas, Mayor, na maliban dyan sa 15 na naunang ibinigay, pagkakabanggit nga doon sa hearing kahapon, mukhang hahaba pa yung listahan. So, hindi lang dapat nakatingin dyan sa 15 yan, kundi pahabain pa at dahil marami din yung ibang mga, bagamat hindi singlalaki ng mga nakuha ng iba dyan na kontrata, pero marami pa din yan sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Lalong-lalo na yung mga probinsya, Mayor, at dahil na wala naman, hindi naman gaano binabaha, pero napakaraming mga... Katulad ng Abra, Mountain Province. Ayun na nga, Mayor. Pero Brad, sandali Brad. Alam mo, may mga kontraktor na nagbabanta na babanggitin ang pangalan ng mga congressmen na involved dito sa mga maanumalyang project. Ano ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee? Ipapatawag ba ni Senator Marcoleta? Hindi ko alam, Mayor, kasi di ba meron tayong umiiral na interparliamentary courtesy. Yung nga So itanong mo nga mamaya kung matapang ba si Senator Marcoleta na ipatawag yung mga congressmen na involved sa mga proyektong ito. Ay depende siguro diyan, Mayor, kung merong mga magsasalita na ituturo sila, dapat lang na sumagot naman sila para maipaliwanagan yung o may paliwanag yung kanilang panig. Incidentally, Mayor, banggitin ko din lang na mukhang ready na si Senator Ping mamayang hapon
Wow. Para sa Privilege kanyang, speech. privilege speech. Patay tayo Tungkol dyan. pa rin dyan sa flood control project. Kaya yun ang ating abangan. Okay. Doon sa ating nakuha ang impormasyon, mukhang siya yung unang sasalang mamayang hapon, o baka siya lang siguro ang may salang dyan. Mahaba ng interpellation yan. Aba. Depende doon sa kanyang lalamanin ng kanyang isisiwalat hinggil sa mga umano'y maanumalyang flood control project. Anong oras yan, Brad? Ang schedule, Mayor, nakita ko alas 3. Alas 3. Sige, abangan natin yan. Nagsimula na itong session Sige. and after siguro ng referral of business, baka susunod na yung privilege speech ni Senator Ping Lacson. Okay nga, Rod, Brad. Ayan, report pa ni Manang Milky. Ayan. Mula sa Senado na ngayon, nagpapatuloy naman yung hearing ni ng Senate Committee on Agriculture ni Senator Kiko Pangilinan sa mga smuggling ng agricultural products. Ito si RH 28, Raymond Dadpaas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Brad. Raymond Dadpaas. Ayan, i-live natin yung privilege Yes. ni Senator Ping. Maganda yan. Mula sa Senado, dun tayo sa Kamara. Bill ni Senator Robin Padilla para sa yearly drug test ng Pangulo ng Bansa, binara naman sa Kamara. RH12, Milky Rigunan sa detalye man ng Milky. Sister Ella at Lakay, umaatala si House Minority Leader Marcelino Libanan na panatilihin ang dignidad ng Office of the President kasabay ang pagtutol sa panukala na ang pinakamataas na leader ng bansa ay sumailalim sa mandatory drug testing. Welta ni Libanan sa halip na linisin ang sarili niyang bakuran, nililiis daw ni Senator Robin Padilla ang issue para madamay ang Pangulo sa gimmick at publicity stunt. Reaksyon ni Libanan sa bill ni Padilla na dapat sumailalim sa annual drug tests ang Pangulo ng bansa. Ano pang mga government officials pero wala sa provision ng bill ang mga mambabatas. Nilinaw ni Libanan na walang pinoprotektahan ng minorya sa Kamara pero bilang safeguard sa mismong institusyon. Ironic anya na isinumite ni Padilla ang panukala ilang araw matapos tukuyin ang kanyang sariling staff na sangkot sa marijuana controversy sa loob mismo ng gusali ng Senado. Paliwanag ni Libanan, mataas ang respeto sa Office of the President at dapat itong manatili kahit sino pa ang nakaupong Pangulo ng bansa. Anya, mas maraming dapat ipaliwanag sa Senator Robin Padilla kung usapin laman naman ng drug testing ang pag-uusapan. Ako si Neil Crigunagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nako, matindi yan, Brad. At batiin natin si Brad, board member Morita Sison ng Gerald Trias at si Bossing Bert Sison. At batiin natin si Illustrious Potentate Nelson Yao at Attorney Karen Jimeno. At siyempre Attorney Cornelio Jun Samaniego. Yan na ang kaba natin palatuntunan damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Ito naman po si Sister L. Elaine Apit. Stay safe. God bless. Operasyon Tulong, susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Bye-bye. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa